Buti na lang at Girl Scout itong sa Ate Aryan. May bit-bit na malalaking eco bag, kaya talagang punong-puno ang laman ng eco bag na aming dala. Tig-dalawang malalaking eco bag ang hawak namin. Lumabas kami sa school na si Ate Aryan ay abot tenga ang pagkakangiti dahil sobrang dami namin pagkain ngayon. Dahil parehas kaming dalawa na laki sa hirap ay talaga namang malaking tulong ito sa amin. Nagtawag na lang kami ng taxi para umuwi ng bahay dahil hindi pwedeng sa jeepney kami sumakay at baka maalog o mabuhos lamang ang mga pagkain. Pero bago ako sumakay ng taxi, pasimple akong lumingalinga at baka makita ko si Sian. Pero hindi ko siya nakita at kahit man lang bakas nito. Medyo nalungkot ako. Magta-text na lang ako sa kanya pagka-uwi at baka nagalit na iyon. Nang makauwi ay sakto naman ang pagdating ni Ate Tanya. Tuwang-tuwa din ito sa maraming pagkain. Dumating din sa Ate Lian at Ate Grace. Nilagay namin sa oven ang ibang ulam para initin. Ang iba naman ay sarap na lang para may makain pa kami kinabukasan. Mas marami ang panghimagas kaya pinalamig muna namin iyon. Sakto naman habang kumakain kami ay dumating sa Ate Mika kaya kumpleto kami ngayong gabi. Tinanghali na ako ng gising. Dahil weekends naman ay nagpuyat na naman kami magkakaibigan. Hindi ako mahilig uminom ng alak pero sa Ate Lian ay gustong uminom kaya inabot na kami ng madaling araw. Ang hindi lang nagpuyat ay sa Ate Tanya dahil may pasok pa ito kinabukasan. Para tuloy akong zombie na bumalik sa aking kama matapos kong magbanyo. Tinignan ko sa phone ko at halos mawalang antok ko nang makita ko ang napakaraming missed calls ni Sian. Hala, siya May. Nakalimutan ko pala itong padala ng message kagabi. Hindi na rin ako gumamit ng cellphone dahil nanonood kami ng movie sa Netflix kasabay noon ang pag-inom ng beer sa lata. Hanggang sa nalasing na ako at nakatulog. Umihi lang ako at hindi na bumalik dahil na rin sa matinding pagod at antok. Tinitigan ko lang ang phone ko at nagdadalawang isip kung tatawagan ko rin ba ito o papadalhan na lang ng text message. Nakakahiya naman dahil nakabenteng tawag ito sa akin pero walang text. Pero sa huli nagpadala na lang ako ng text message. Bumangon na muli ako para kumain dahil nakaramdam ako ng pagkulo ng tiyan. Pagbaba ko sa hagdan ay nakasimangot na mukha ni Ate Aryan ang nakita ko. Ano nangyari sa'yo, te? Tanong ko. May buwisit kasi tayong kapitbahay. Kapitbahay? Bakit? Anong ginawa? Sumunod ako kay Ate Aryan papuntang kusina. Bumuntong hininga ito. Wala naman. Pero nakakabuwisit lang ang kaibangan sa katawan. Kumuha ito ng tubig at uminom. Kumain ka na dyan. Ininit ko na lahat ng pagkain. Aakit na muna ako at may kailangan pa akong tapusin. Okay ate, thank you. Matapos kong kumain ay nagligpit at naghugas na ako ng pinggan. Mukhang wala ang ibang kaibigan namin. Sa atelier kaya, andito ba yun o umuwi na naman sa kanila? Naglinis na rin ako ng sala kahit na malinis na iyon. Kahit sa labas ng bahay ay nagwalis na rin ako lalo pat hindi nawawala ang mga tuyong dahon dahil may malaking puno sa aming bakuran. Pawis na pawis ako nang matapos. Maski ang salamin ko ay nabasa na ng pawis kaya pinunasan ko na lang iyon sa t-shirt kong suot. Matapos noon ay naglaba na rin ako. Hindi naman nakakapagod maglaba sa likod bahay dahil automatic ang washing machine namin. Tanging bra at undies lang ang kinukusot ko. Nang matapos ako maglaba ay kumain na naman na ako. Nakakagutom din kasi. Sa Ate Aryan ay hindi na bumaba. Sa tingin ko ay nakatulog na ito sa pagsulat kaya nagsaing na lang ako ng panibago sa rice cooker. Ang ulam naman ay madali na lang na initin sa dala namin kahapon. Nagpahinga lang ako saglit at ganoon na lang ang gulat ko nang may 5 missed calls na naman si Sian. Diyos me, yun naman. Bakit ba ito tumatawag ng wrong timing? Ilang minuto pa akong natulala bago naligo. Paglabas ko ng banyo ay tanging tuwalya lamang ang nakabalot sa aking katawan at ganoon na rin sa aking buhok. Narinig ko may kumakatok sa labas ng aming bahay. Nagdadalawang isip ako kung magbibihis muna ako, sasagutin at sasaglitin ko kung sino man ang nasa labas. Hindi kaya sa atelier iyon? Minsan kasi nakakalimutan nito ang susi nito kaya madalas talagang mangatok ito. Sa huli ay bumaba na lang ako kahit nakatapis lang ng tuwalya ang aking katawan. Malabo pa naman ang aking paningin dahil walang suot na salamin pero ayos lang. Saglit lang naman ito. Patuloy lang sa pangangatok ang taong nasa labas na para bang hindi makapaghintay. Kaya bago ko iyon buksan ay sumilip muna ako sa maliit na butas kung sino man ang taong iyon. Wala akong makita dahil kulay itim lang. Nakapagtataka naman. Mag-aalas 2 pa lang naman ng hapon para dumilim ang kapaligiran. Hindi naman ako kabado kaya nagpasya na akong buksan ng pintuan. Saktong pagbukas ko ay may isang malaki at mahabang braso ang humawak sa akin. Muntik na akong tumili nang takpan nitong aking bibig. Shhh! Biglang lumundo ang aking puso nang marinig ko ang pamilyar na tinig.
Maski ang amoy nito ay kilalang kilala ko. Siyan, may hina akong sambit ng bitawan nitong aking bibig. Mabilis ako nitong niyapos at hindi ko alam sa bilis ng pangyayari ay nandito na kami ngayon sa loob ng kanyang sasakyan na nakaparada lang sa harap ng aming bahay. Bakit hindi mo sinasabi na pupunta ka dito? Naramdaman ko ang lamig ng aircon dito sa loob ng sasakyan. Bagong ligo pa naman ako at tanging tuwalya lang ang suot. Tinitigan ako nito na para bang hinihigop nito ang kaluluwa ko. Imbis na sagutin ako nito ay ang kamay nito ay lumapad sa aking litaw na balikat. Imbis na lamigin ako ay biglang uminit ang aking pakiramdam. You look so beautiful. Ramdam hanggang buto ko ang paghinga nito lalo pa at ang magaan na paghaplos nito. Anong ginagawa mo dito? Muli kong tanong dahil kakaiba na ang datingan ngayon ni Sian. He gently touched my cheeks. So soft. So lovely. Sian. Parang bingi ito. Hindi ko alam kung matatakot ba ako sa ginagawa nito o hayaan na lang dahil gusto rin naman ng katawan ko ang bawat haplos nito. Maski ang isang kamay nito ay nakahawak na sa aking hita. Kaya mas lalo kong pinagdikit ang mga tuhod ko. Nakakatakot. Nakikinig ka ba? Tanong ko at baka nawawala na ito sa akin yung sarili. Yeah. Napapikit na lang ako nang maramdaman ko ang paghaplos dito sa aking lantad na hita. Sian, I wanna kiss you. Magsasalita pa nga sana ako pero heto at mukhang hindi na makapagtimpi si Sian at siniil na ako ng mainit na halik. Napakapit na lang ako sa kanyang batok dahil sa matinding halik na ginagawa nito sa akin. Bawat halik nito ay palalim ng palalim kasabay ng kamay nito na humahawak na sa kung saan-saan. Sian, no. Kasabay noon ay ang pagbagsak ng tuwalya sa aking buhok. Tumigil ito sa ginagawa at tinitigan ako. I'm sorry. Sincere na paumanhin ito. Hindi naman ako nagagalit pero hindi ko pa kaya ang ganitong pangyayari. Wala naman kaming relasyon o kahit na anong label pero nagagawa na namin ang maghalikan at yakapan na para bang magkasintahan kaming dalawa. Hindi ko pa nga alam kung ano ang totoong nararamdaman ko kay Sian dahil hindi pa naman ganoon kalalim ang pagkilala ko sa kanya. Pero nagpapahalik na ako. Hindi ako nagsalita dahil parang nalunok ko ng aking dila. May kinuha sa backseat sa Sian at nagulat pa ako na isang itim na t-shirt iyon. Wear this. Napaawa ang labi ko sa ginawa nito. Uminit ang puso ko. Kahit ganito pala ito ay may pagka-gentleman pala itong tinatago. Ito pa ang nagsuot ng damit sa akin. Nagmukha tuloy na duster iyon sa sobrang laki. That shirt suits you better. Thank you. Sinuklay ko ang buhok ko gamit lang ng daliri. Nailang ako sa paraan ng tingin sa akin ni Sian. Para bang bawat galaw ko ay sinusundan nito. Ano palang sadya mo dito? Tanong ko. I called you. Pasensya na. Nakatulog na kasi ako kagabi sa pagod. Kanina naman ay marami akong ginagawa kaya hindi ko nasagot. Umungo lang ito. Hindi ko alam kung ayos lang ba sa sagot ko o masama ang loob. Humawak ito sa manibela. Pasensya na rin pala kahapon kung pinagtabuhin kita. Pilit kong sinasalubong ang mata nito. Sa tingin ko ay may tampo ito. Hindi ito umimik bagkus ay sumimangot lang. Ganito nga siguro ang lahat ng matatanda, matampuhin. Hinawakan ko ito sa kanyang matigas na braso. Nagtampo ka ba? Salubong ang kilay nitong tumingin sa akin. I'm not. Parang labas sa ilong na sagot nito. Gusto ko sanang mapangiti pero pinigilan ko ang sarili ko at baka magalit pa ito sa akin. Ang laking tao at laking katawan pa naman ito. Gusto mo bang pumasok sa loob? Pag-aalo ko, baka akalain nito ay kinakahiya ko siya. Sa totoo lang, wala pa kasi akong lakas ng loob na ipakilala si Sian sa mga kaibigan ko. Ano ba sasabihin ko? Kaibigan ko lang si Sian pero naghahalikan at nagyayakapan na kami. Hindi kaya kalbuhin ako ng mga ito at inunahan ko pa sila kaysa sa akin na mas bata sa kanilang lahat. Mas lalong wala pa akong lakas ng loob na malaman ito ni Ate Mika. Busy lang ito ngayon pero kapag iyon ang nakatunog, tsak patay ako. No, I'm okay here. All I want is to see you with my eyes and kiss you with my lips. Diretsyang salita nito. Nag-blush akong bigla. Yun lang ba? Paninigurado ko. Parang nakukulangan ako sa kanyang sagot. Yeah, but if you want more... Hindi! Tumaas ang sulok ng labi nito. Grabe talaga itong lalaking ito. Lalaking lalaki. I still want to kiss you.
Napaungol ako, pero sa bilis ng pangyayari, binuhat ako ni Sian at muli ay pinaupo ako sa kanyang kandungan sa pangalawang pagkakataon. Bigla ako napaungol dahil naramdaman ko ang katigasan nito na tumatama sa akin. Matapos ng kaganapan na nangyari kahapon sa akin ay muntik-muntik nang may mangyari na hindi dapat mangyari. Nakakahiya lang dahil ang kamay ni Sian ay dumapo na sa iba't ibang bahagi ng aking katawan. Nawala na rin ako sa tamang pag-iisip dahil sa mainit na halik na ibinibigay sa akin ni Sian. Hindi ko alam kung anong gayuma ba ang ginawa nito sa akin at kung bakit hindi ko siya kayang pigilan. Napatigil lang kami sa ginagawa ng may humampas ng malakas sa sakyan ni Sian. Nagmura pa nga ito ng malakas. Hindi ko alam kung dahil ba sa paghampas ng mamahaling sasakyan nito o dahil sa nabiti naming ginagawa. Hindi ko nakita ang mukha ng lalaki dahil naglalakad ito malapit sa kabilang bahay namin. Naitulak ko tuloy si Sian at nagmakaawang babalik na ako sa loob ng bahay at baka may makakita pa sa akin na ganoon ang itsura. Bago pa ako payagan ni Sian na isang mapusok na halik muna ibinigay nito sa akin sabay pisil sa aking dibdib. Hinatid niya ako hanggang sa pintuan ng aming bahay. Hindi ko nga alam kung may nakakita ba sa amin lalo na sa akin na ganoon ang itsura pero dahil sa laki ng katawan ni Sian ay natatakpan ako. Matapos noon ay para akong lutang na nakatulala sa kisame ng aking kwarto. Nakatulog nga ako ng hapon na iyon at nagising ng gabi pero si Sian ay hindi na naman nagparamdam na parang wala lang. Matapos namin mag-make-out ay wala man lang kahit na anong message ito or kahit ikamusta man lang ako. Medyo nakakatampo lang dahil susulpot lang ito para halikan ako pagkatapos noon ay hindi na naman magpaparamdam ng ilang panahon. Linggo ngayon at maaga akong nagising dahil balak namin ni Ate Aryan na mag-jogging. Dalawa lang kami dahil busy ang iba namin mga kaibigan. Narinig kong kinakatok na ako ni Ate Aryan at nang pagbuksan ko ito ay parehas pa kami ng outfit ngayon. Siya ay all white, ako naman ay all black. Tara na! Sumunod ako kay Ate Aryan. Mag-alas 5 pa lang ng umaga ngayon. So sad naman dalawa lang tayo. Salita ko habang palabas kami ng bahay. Kaya nga Anyway, makakatakbo pa rin naman tayo ng sabay-sabay sa susunod na panahon. Sabay tawa ni Ate Aryan. Palabas pa lang kami ng village ay may mga kasabayan din kaming nagjo-jogging ngayong umaga. Sa Mock Breeze Park ang pupuntahan namin ni Ate Aryan. Madalas naman kami magpunta doon lalo pa at masaya sa lugar na iyon. Ang sabi sa chismis ay isang bilyonaryo daw ang nagmamay-ari sa parke na iyon na open para sa publiko. Sa tinagal-tagal na namin na nagjo-jogging sa lugar na iyon ay never pa namin nakita ang may-ari. Sabi ni Ate Mika ay kilala niya daw iyon. Sa bagay kapag usapang bilyonaryo ay kilala ni Ate Mika. Si Ate Lian lang ang hindi makarelate sa mga tao dahil kung hindi yun celebrity, ay puro fashion at makeups lang ang inaatupag noon. Kapag nagjo-jogging kami ni Ate Aryan ay puro kwentuhan at tawanan lang naman kami. Matapos ng 1 oras at 15 minutos ay nakarating din kami sa Mock Breeze Park na maliwanag ang kapaligiran. Sobrang dami ng mga tao dito sa parke. Mga bata o matanda ay masaya dito sa parke. Ang iba ay pasyal ang ginagawa dahil puro selfies lang ang ginagawa. May mga grupo din na tumatakbo pero mostly ay puro nagzuzumba. Grabe, kapoy! Pawisan na napaupo sa Ate Aryan sa isang bakanteng bench. Hingal na hingal din ako at tinanggal ang salamin sa mata para punasan iyon dahil nag-moist na dahil sa pawis. Ilang minuto muna ako o kaming nagpahinga at nakaramdam ng uhaw kaya tumayo na ako. Kaya napalingon sa Ate Aryan sa akin. Bili muna ako ng tubig natin, Salita ko sa kanya. Tumango ito at lumukot ng 100 sa bulsa. Wag na ako na lang. Nginitian ko ito at tumalikod na. Pero mula ako napalingon kay Ate Aryan nang may mapansin na malaking tao na nakatayo sa gilid ng pinto na malapit kung saan si ate nakaupo. Nagkibit balikat na lang ako at baka nakatambay lang. Naglakad na ako at diretso ang tingin sa daanan. Paglabas ko ng parke ay nagpalingalinga ako para maghanap kung saan makakabili ng tubig. May napansin akong matandang lalaki na may hawak na mineral water at nag-aalok sa mga tao kaya tumawid muna ako sa kabilang kalsada para bumili dito. Magkano, Manong? Tanong ko na makalapit. May 15. May 20, ining. Ipinakita pa nito ang malamig na mineral water. 2.20 po, Manong. Inabot ko sa matanda ang 2.20 pesos at kinuha ang tubig. Binuksan ko muna ang taki para uminom dahil uhaw na ako ngayon. Halos maubos ko ang laman dahil sa sarap ng malamig na tubig.
Tumawid na ako at naglalakad nang may mapansin na parang nagtitinginan na ilang tao sa aking gawi, kaya napalingon din ako sa aking likuran. Pero wala naman akong napansin na kakaiba, bukod sa maraming tao rin ang nasa likod na naglalakad at pawisan. Inignora ko na lamang iyon dahil tsak, wala lang iyon. Nakita ko sa Ate Arya na nakaupo at mukhang pagod na pagod pa rin habang nakatulala sa kawalan. Agad na nagsalubong ang kilay ko nang mapansin ang lalaking nasa puno. Nakasombrero ito at bahagyang nakayuko kaya hindi ko masyadong makita ang mukha, pero base sa belt nito ay mukhang batak sa gym dahil ang laki ng katawan at ang muscles nito ay bumabakat sa t-shirt nitong suot. Ito rin yung kanina. Bakit parang nakatingin kay ate? Baka nagagandahan. Kung sa bagay sobrang ganda talaga si Ate Aryan at napakaputi pa. Nang papalapit na ako dito ay napansin kong parang pasimpleng humalo ang lalaki sa mga tao. Lumingon sa akin si Ate Aryan. Thanks, bunso. Ngumiti lang ako at naupo sa kanyang tabi. Halos masimot na Ate Aryan ang buong bote sa sobrang pagkauhaw. Ako naman ay muling nagpunas ng salamin dahil nagmamoist na naman dahil sa aking pawis. Ano te? Saan naman tayo ngayon magbe-breakfast? Tanong ko dito habang nagpapahinga muna. Maya-maya na tayo mag-isip. Pahinga muna tayo. Sobrang pagod. Napagod ako. Tumango ako dahil maski ako ay ganoon din. Ilang sandali lang ay nagtawanan na naman kaming dalawa ni Ate Aryan sa mga nakikita namin. Wala sa loob na napatingin ako sa may puno at muli ay nakita ko na naman ang lalaki. Nakatingin pa rin ito kay Ate Aryan. Mukhang type niya si ate. Iba ang mga tinginan. Alam mo te, kanina ko pa napapansin na lalaking iyon. Type ka ata Ate Aryan? Sabay nguso ko sa direksyon na tinutukoy ko. Lumangon ito sa itinuro ko. Wala naman Kunot no ito. Nawala nga. Ang blus naman nun. Mukhang gwapo pa naman Ate Aryan. Ganda haba-haba ang leeg ko dahil hindi ko na agad nakita ang lalaki. Huwag mo naman pansinin iyon at baka namamalikmata ka lang. Natawa ako sa sinabi ni ate. Parang hindi ate, kasi kanina ko pa nga nakikita iyon na nakatingin sa direksyon natin. Lalo na sa'yo ate. Umiling-iling si ate at tumayo sabay hawak sa aking braso. Gutom lang yan. Tara na nga. Tumawa na lang ako dahil mukhang hindi naniniwala sa akin sa Ate Aryan. Naglakad lang kaming palabas ng parke para maghanap ng pagkain. Mumurahin lang ang gusto namin at mga nakastall lang ang target namin. Nung kasama pa namin ang iba naming kaibigan, kapag kumpleto kami, ay madalas talagang naililibre kami sa masasarap na pagkain. Sa Ate Mika at Ate Lian ang madalas naman libre sa amin. Pero sa Ate Lian ang madalas namimili ng kinakain namin kaya siya ang nanlilibre. Puro mamahaling restaurant pa naman ang gusto nito. Minsan naman ay sagotuhan lang kami. Masarap din kasi ang lugaw at itlog sa umaga. Napatingin ako sa isang restaurant na mukhang bagong bukas lang. Kung dati ay dinaraanan lang namin ito dahil ginagawa pa lang, ngayon naman ay opening na pala. Mukhang masarap dito Ate Aryan. Nakanguso kong turo. Mukha nga. Kaso mukhang mahal naman. Krisis tayo ngayon Hana. Doon lang tayo sa tigbabantang lugaw. Salita nito pero nakatingin din naman sa restaurant. Sabagay. Wala pala tayong taga-libre na yayamaning pagkain ngayon te. Natatawa na lang ako at napapailim. Sinabi mo pa. Anyway, balik tayo doon kila Aling Nana. Tumango ako at naglakad na kaming dalawa. Sa Aling Nana kasi ang suki namin sa lugawan. Tuwang-tuwa pa nga ang mga ito sa tuwing kakain kaming lahat na magkakaibigan. Pagpasok namin sa loob ng lugawan ay nagtitinginan na ang ilang kumakain sa amin ni Ate Aryan. Naupo na kami sa may bandang dulo kung saan palagi kaming nakapwesto. Oh, kayong dalawa lang na maganda ang nandito? Nakangiting paglapit ni Aling Nana. Opo, busy sa work ang iba. Nakangiting sagot ni Ate Aryan. Ganun ba? Sayang naman. Ganun ba ulit ang order nyo? Tanong ng matanda sa amin. Tumango kaming dalawa. Ganun pa din po. Paad na lang po ng 2 boiled egg at isang hot chocolate. Salita ni Ate Aryan. Sa akin din po, 2 hard-boiled egg at isang 3-in-1 na kape. Salita ko naman. Okay, mga ganda. Naghintay lang kami ng ilang minuto habang magkatabi kaming dalawa na nakaupo. Nagsiselfie pa nga kami. Nang dumating ang aming order ay mabilis namin iyon na nilantakan sa gutom. Nakakagutom naman kasi talaga mag-jogging ng malayo. Dagdagan pa ng masarap na lugaw ngayong umaga. Tagaktak ang aming pawis kahit na may electric fan na nakatutok sa amin. Oh God, ang gugwapo naman nila. Totoo ba to? Mga artista ba sila? Rinig namin na nagbubulungan ang ibang mga kumakain. Nagkatinginan tuloy kaming dalawa ni Ate Aryan ngunit ipinagpatuloy pa rin namin ang pagkain. Can we join?
Baritonong boses ng isang lalaki sa aming likuran. Napalingon ako kay Ate Aryan na bigla itong napatigil sa kinakain at parang nawala ng gana. Pero ako naman ngayon ay nagulat at halos mabulunan sa aking kinakain nang makita kong umupo sa harap ko mismo ang walang iba kundi si Sian. Okay, sagot ni Ate Aryan. Napatingin din ako sa lalaking tumabi kay Sian. Pero agad din na napakunot noo dahil ang lalaking ito ay siya rin ang kaninang nakikita ko na nakatingin kay Ate Aryan. At talagang kasama pa ni Sian ngayon? Magkakilala ba ang dalawang ito? Parehas tuloy kaming dalawa ni Ate Aryan na parang tuod ngayon sa harap ng dalawang lalaki. Mabuti na lang at dumating si Aling Nena para kunan ng orders ang dalawang dumating. Kung anong aming kinain ay ganun din sa dalawa. Pangiting-ngiti tuloy sa amin si Aling Nana nang makuhang order ng dalawa. Napatingin ako kay Sian na ngayon ay walang kurap na nakatingin sa akin. Biglang nag-init ang magkabilang pisngi ko nang maalala ang nangyari sa amin dalawa sa loob ng kotse nito. Wala sa loob na pinisil ko sa Ate Aryan sa kanyang kaliwang hita. Naramdaman kong napatingin si ate sa akin kaya napainom ako ng kape. Nung dumating ang pagkain ng dalawang damulag na ito ay nag-uusap sila nang sila lang ang nagkakaintindihan dahil ibang lengguwahe ang kanilang ginagamit. Kung sa bagay, mukha naman talaga silang foreigner kaya siguro iba ang kanilang salita. Para tuloy kaming alien ni Ate Aryan ngayon sa kanilang out of this world na salita. Dagdagan pa na kung mag-usap ang mga ito ay panakanakapang tumitingin sa aming dalawa. Ano, tara na ba? Pasimpleng pagbulong ni Ate Aryan sa akin. Biglang nabuhayan ang aking loob. Oo, ate. Please lang. Uwi na tayo. Sagot ko ng sobrang hina. Sabay kaming tumayo na dalawa kaya napatigil ang dalawang lalaki na nasa aming harapan na mukhang masarap pa naman ang usapan. Mauna na kami. Matapang na salita ni Ate Aryan sabay hila sa aking braso. Nagbayad pa ng buong 100 si ate at hindi na kinuha ang sukli basta makaalis lang sa lugar na iyon. Maski ako'y ayoko makitang itsura ni Sian lalo pa at nandito ang kaibigan ko. Kulang na lang ay lumipad kami sa mabilis na paglalakad. Parang may humahabol sa amin kahit wala naman. Ate Aryan, sakay na tayo. Natatarantang ani ko pa nang makita ko ang isang jeepney na parating. Kilala mo ba ang mga yun? Tanong nito. Tumingin ako kay Ate Aryan habang mabibilis sa mga lakad namin. Yung lalaki nasa harapan mo, te. Yun ang nakita ko kanina na paning-tingin sa'yo. Kilala ka pala noon? May halong pagtataka ko na tanong. Ha? Si Alex? Oo nga, te. Siya ang tinutukoy ko na panayang-tingin sa'yo. Kilala mo ba? Siya yung bago nating kapitbahay. Siya pala yun. Oh, ang liit ng mundo. Magkakilala pala sila ni Sian. Salita ko sa gulat. Sinong Sian? Wait, yung kasama ni Alex kanina? Oo, Ate Aryan. Siya si Sian na uncle ng paborito ko estudyante na si Misty. Huminto sa paglalakad si ate. Ang gwapo niya, Hana. Kaso mukhang tatay mo na lang yun. Napatigil ako sa paglalakad at napatanga. Ano, te? Anong ko nalaman nun? Parang gusto ko tuloy magtago ngayon kay Ate Aryan. Para kasi may gusto sa'yo yung Siya na yun. Ibang klase ko makatingin sa'yo eh. Panunukso pa ni Ate Aryan na halos hindi ko tuloy alam kung mahihiya ba ako at magtatago o tatawanan na lang. Hindi na ako nakapagsalita pa. Ako nang bahala sa akin at ikaw na para sa'yo. Sabay pa kaming natigilan ng dalawa sa aming narinig. Sabay kaming lumingon sa aming lukuran. Si Sian at Alex nga. Ang daming mga tao ang nasa kapaligiran na nagtitinginan sa amin lahat. Hindi pa man nagtatagal ay nakawala ako sa pagkakahawa ko kay Ate Aryan. Sobrang bilis ng pangyayari dahil ngayon nga'y akay-akay na ito ng lalaking si Alex papunta sa malapit na nakaparadang pulang sports car. Ako naman ay nanigas ngayon sa katauhan ni Sian. Hindi pa nga bumubukang aking bibig para magsalita ay bigla ba naman akong hinawakan ito sa aking braso at napakabilis naming maglakad na kulang na lang ay magkandara pa ako sa laki ba naman ng hakbang ng Sian na ito. Sobrang bilis talaga ng pangyayari at heto kami ngayon, nasa loob naman ng kotse nitong mamahalin. Teka, sa Ate Aryan? Huwag mo na silang intindihin. Malalaki na ang mga iyon. Salubong ang kilay na sagot ni Sian at nagsimula ng paandarin ang kotse nito. Hindi ko alam kung saan kami papunta ngayong araw lalo pa at mabilis ang patakbo nito. Saan tayo pupunta? Hindi ko na napigilan pang itanong. Kung saan walang mga storbo. Bigla akong nag-blush. Diyos ko po naman. Baka hanapin ako sa bahay. No.
Napaungol na lang ako hanggang sa pumasok kami sa isang malaking building. Ito ang Mac Hotel na pagmamayari ni Sian. Sa bilis ng pangyayari ay heto kami ngayon sa loob ng kanya executive room. Halos magtago ako sa katawan ni Sian nang makita ko kung paanong nagsisilakihan ang mga mata ng mga empleyado ni Sian nang masalubong namin ang mga ito. You can use my shower there. Wala naman akong pampalit. Nahihiya ako sagot. Bakit naman kasi ako pinapaligo nito eh? Kaya ko namang maligo sa bahay namin. Don't worry to your clothes. You can choose in the cabinet over there. Ilang saglit pa ako natulala nang iwan ako nito at lumabas ito ng kanyang opisina. Kaya wala na akong nagawa kundi ang maligo na lang din dahil baka nababahuan na ang lalaking iyon sa akin at hindi lang masabi. Mabilis lang din akong nag-shower at nakakatuwa pa nga dahil kumpleto sa pambabaeng panligo ang banyo nito. Siguro ay marami na itong babae na nakaligo sa lugar na ito. Wala sa loob na napasimangot ako sa aking naisip. Dahil masyadong malaking opisina ni Sian, hindi ko akalain na may sarili na rin pala itong kwarto dito. Siguro dito na rin ito natutulog. Nang buksan ko ang cabinet dito ay tumambad sa akin ang puro formal attire ni Sian kaya inisa-isa ko pa ang pagbukas ng cabinet dahil sobrang dami pala ng damit nito. Ganito pala talaga ang mayayaman. Wow! Namangha ako sa huling cabinet dahil punong-puno iyon ng magagandang damit na pambabae. Siguro sa mga babae niya ang mga ito kaya ganito ito karami. Ang iba pa ay puro sex dress na kadalasan ay nakikita ko sa mga suot ni Ate Lian. Kumuha nilang ako ng isang simpleng white t-shirt na may maliit na cartoon sa may bandang dibdib at isang maong pants na high waist. Kumuha ko ng isang bra at nahirapan pa ako maghanap ng isang panty na simple lang. Puro kasi iyon tibak lang hiya. Muli ay bumalik ako ng banyo para magbihis. Hindi pa man ako nakakapagsimulang magbihis at tanging tuwalya lang ang nakabalod sa aking katawan nang bumukas ang pintuan ng banyo at walang pakundangan na pumasok si Sian na mabilis na lumapit sa akin. Niyapos ako ng mahigpit, sabay halik sa akin ng mapusok. Diyos ko po, hindi pa ako ready.